Dahil nga sa pag-trade ng Los Angeles Clippers sa kanilang mga key player nitong trade deadline kagaya ni James Harden at Ivica Zubac, hinihinala ng mga fans na gagawa pa ang front office ng rebuilding ng kanilang lineup simula sa darating na off-season. Ito ang mismong dahilan bakit maraming mga trade rumors ang nagsisilabasan ngayon kay Kawhi Leonard. Kesyo magfo-focus nga daw ang team sa kanilang mga batang player. Pero natatabunan rin naman ang trade rumors ni Leonard dahil sa sunod-sunod na napakagagandang laro nito. Bukod sa pagpapakitang gilas sa All-Star Game, nagkaroon rin naman siya ng napaka-impressive stats sa huling mga laro ng Clippers sa first half ng season. Siya ang mismong dahilan bakit simula sa pagiging kulelat sa West, umangat na sa pang-siyam na pwesto. Ganado pa rin naman si Kawhi kahit man sunod-sunod ang pagsilabasan ng mga trade rumors sa kanya at posibleng ito ang maging dahilan para hindi matuloy ang rebuilding ng Los Angeles Clippers. Samantala, nag-trending nga mga idol ang Converge Fiber Xers nang mag-post ito sa kanilang social media account ng isang blankong larawan ng kanilang magiging bagong import. Dahil dyan, hindi naiwasan ng mga fans na manghula kung sino ang magiging import ng team. At karamihan ang naghinala si Kyler Kelly ang kanilang kinuhang import. Halos magkapareho nga sila ng post nito sa picture na ipinost ng Converge. Pero ang tanong, sino nga ba itong si Kyler Kelly? Well, para nga sa inyong kaalaman sa dami na napaglaruan ito ng mga team sa NBA G League, nakilala pa rin si Kelly bilang two-way player ng Los Angeles Lakers. Though ilang beses nabigyan ng oportunidad na maglaro sa main team na Lakers, karamihan sa kanyang mga pinaglaruan na games sa South Bay lamang. Isa rin naman itong 7-foot center at defensive player na kilala sa kanyang ginagawang blocks at rebounding sa ilalim. Meron nga itong athleticism kung saan kumukuha ito ng mga lob passes. Kaya sigurado nga pong mapapakinabangan ito ng Converge kung sakaling siya nga talaga ang larawan at siya nga talaga ang kinuha ng team na ito. Sa kabilang banda, simula nga sa pagiging kulelat ng Charlotte Hornets sa standings ng Eastern Conference nitong nagdaang taon, simula sa regular season, nakaangat na nga sila sa pang-siyam na pwesto na merong record na 26-29 matapos nilang maipanalo ang siyam na games sa last 10 games. Natalo lang naman sila dito ng best team na Detroit Pistons sa isang dikitang laro. Ibig sabihin, napakalaki ng hawak na momentum ng team na ito na maaari nilang dalhin sa umpisa ng second half ng NBA. As of now, maayos ang kalagayan ng Hornets bilang pang-siyam na pwesto at syempre may chance silang makasecure ng pwesto sa play-in. Pero kung sakaling maipanalo pa ang mga susunod na laro, di malabong makaakyat pa sila sa pang-anim na pwesto, lalo pat 4.5 games lang naman ang pagitan ng Philadelphia 76ers. Matagal na rin naman mula nang huling nakapasok sa playoffs ang Hornets, kaya hindi na nakapagtataka bakit gutom ngayon ang kanilang team na mapatunayan ang kanilang mga sarili sa Eastern Conference.